Adobong talong. Simple na, ang dali pang gawin at ang sarap nito. Bagay na bagay ito sa bagong lutong kanin. Tara, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. I-prepare muna natin yung mga ingredients. Bawang. Mas maraming bawang para sa adobo mas maganda. Pinipit-pit ko lang to or kinakrush ko lang. Maraming paraan sa paggawa niyan. Pwede yung kutsilyo, pwede kang gumamit ng almirez, or pwede mong gamitin to. Paano? Ang importante dito guys, makrush lang natin mabuti yung bawang. Pagdating naman sa paghiwa, hindi na natin hinihiwa ng pino to. Tatabi ko lang muna. Ang maganda dito sa niluluto natin, napaka-konti lang ng mga ingredients na kailangan nating i-prepare. So, eto na yung talong. Yung dami ng talong, depende yan sa dami ng kakain. So, pwede tayong magluto ng 4 hanggang 5 pirasong talong. Mas maganda kung sariwa yung talong, tanggalin lang natin yung dulo nito. Ni-slice off ko lang yan. At pagkatapos ay hinihiwa ko lang ito crosswise. So yung laki ng adobong talong, depende yan sa inyo. Pagkahiwa kasi natin crosswise, yan o, hatiin na lang natin. So for this recipe, ganito lang yung laki ng hiwa ng talong. Pwede nyo pa kasing hiwain ito ng mas maliit eh. Pero para sa atin, tingin ko okay na yung ganito. Gagawin ko lang yung same step dun sa iba. So guys, may mga pagkakataon na yung talong na mabibili ninyo, mayroong mga marks na ganyan sa insect. Okay lang yan. Sa akin nga, sa tingin ko mas maganda yan eh. Ibig sabihin organic yung talong, di ba? Pero yun, tanggalin nyo lang. Tatabi na natin at ready na yung mga ingredients natin. Meron na tayong talong, bawang, toyo, suka, meron na ring dahon ng laurel yan, cracked peppercorn, brown sugar. Magdadagdag din tayo dito ng tubig at mantika. O tara, magluto na tayo. First step, iprito muna natin yung talong. Pinapainit ko lang itong lutuan natin at maglalagay na ako ng mantika. Importante dito na mainit na yung mantika ha. Dahil kapag hindi mainit yung mantika at nilagay nyo yung talong, i-absorb lang niya yan. At ilagay na natin yung talong. Sabay-sabay na natin yan. So kapag nagpiprito tayo ng talong, huwag natin ika-crowd itong pan. Dahil kapag crowd natin to, ibig sabihin kapag pinuno natin masyado, yung temperature ng mantika, biglang bababa yan. So, ibig sabihin, hindi na magiging mainit yan ang gusto natin. As much as possible, dapat may konting space pa yan sa isa't isa. So, yan. Tingin ko okay na yung ganito. And guys, dapat naka-high heat setting tayo, ha? Once na maprito na yung isang side, ibaliktad lang natin. At tinutuloy ko lang yung pagprito dito hanggang sa lumambot na yung talong. Once na okay na, tanggalin lang natin yung talong dito. At ituloy lang natin yung pagluto dun pa sa ibang natirang talong. Kumbaga, pinirito natin ito by batch. Ang maganda dito sa adobong talong, isa ito dun sa mga ulam na madalas kong lutuin kung gusto kong kumain kagad kasi nagmamadali ako. Tapos may enjoy ko rin yung kinakain ko. And at the same time guys, ito yung pwedeng ulam na gawin natin o lutuin natin kapag naka-budget tayo, di ba? Lalong-lalo na kapag mura yung talong. Hindi naman kasi porket simple lang na dish, hindi na masarap, di ba? Ito yung example na pwede nating pasarapin yung mga simple. Itutuloy ko lang yung pagprito dun pa sa mga ibang talong. At once na maluto na to, ready na tayo para i-adobo itong ating talong. Kung ayaw nyo naman na masyadong maraming mantika, dahil alam naman natin na yung talong ay nag-absorb talaga ng mantika kapag piniprito, pwedeng-pwede nyo i-air fry ito. So ang gagawin lang natin, kapag i-air fry natin itong talong, maglalagay lang tayo ng mantika. For example, dito sa isang bowl, na katulad niyan, kuha lang kayo ng brush. Tapos i-brush nyo lang yung mantika doon sa talong, nakagaya niyan kunyari, no? Then, ilagay nyo lang yan sa air fryer at i-air fry lang natin hanggang sa maging malambot na nga. Pwede nyo ring i-bake yan talong kung gusto ninyo. Okay na to. Itatabi ko lang at adobohin na natin to. Gamit yung natirang mantika, igisa na natin yung bawang. Pinapa-brown ko lang itong bawang. Right now, nakaset ako between low to medium heat. Kumbaga yung kalagitnaan ng setting na yan.
Para nang sa ganon, dahan-dahan natin na maluto itong bawang at hindi ito mag-brown kaagad-agad. And guys, kung gusto niyo na maging pantay yung pagkakaluto ng bawang, i-tilt nyo lang yan sa isang side. Parang dini-deep fry lang natin, tapos halu-haluin lang natin. Pwede nyo pang ipa-brown yan kung gusto nyo. Pero para sa akin, tingin ko okay na to. Since adobo yung niluluto natin, maglalagay na kagad ako ng toyo dito. Ihalo na rin natin yung suka. Ang gamit ko ay cane vinegar. Pero pwede kayong gumamit dito ng sukang puti. Ito na, yung pinatuyong dahon ng laurel o yung dried bay leaves na nagbibigay ng bango dito sa ating adobo at yung cracked peppercorn. Bakit cracked peppercorn? Kasi kapag buong paminta yung gagamitin natin, masyadong mabilis lang yung cooking time nito para makuha natin yung lasa ng buong paminta. Kaya krinan ako na, para sa konting pagpapakulo lang dito, kumapit agad yung lasa dun sa sauce. At magdadagdag din tayo dito ng tubig. Para talagang sigurado tayo na kumapit yung lasa ng mga ingredients dun sa sauce, sinisimmer ko pa yan. Ina-adjust lang natin yung heat to the lowest setting, tinatakpan ko lang yung lutuan. At pinapabayaan ko lang na mag-simmer yan ng mga at least 3 minutes. At this point ay okay na tong sauce natin eh. Naglalagay lang ako dito ng brown sugar para lang makontrol yung alat. So hindi yan magpapatamis ng gusto. Yung alat yung kinokontrol nito. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay. Kumbaga, optional ingredient lang yung brown sugar. Ang next step natin, ilagay na natin yung talong na naprito natin kanina. Diba? Simpleng-simple lang. Tapos, pabayaan lang natin na mag-simmer yan. At para talaga maging okay na okay ito, ipapasimmer natin mabuti. So, tatakpan natin yung lutuan para nang sa ganon, hindi mag-evaporate yung liquid. At hihinaan ko lang yung apoy to the lowest setting. Pagdating sa simmer time nitong talong, mabilisan lang to. Mga 2 minutes actually, ayos na. So, makikita nyo, no? Okay na to. Check natin yung mga talong. Ayan, sigurado tayo na lutong-luto na yung talong. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo pa itong lagyan ng dahon ng sibuyas na chinap para lang at least, diba, mapaganda yung itsura. Dahil nga hindi ito makulay, diba? Pero ang maganda dyan, guys, kapag natikman nyo to, nako, lalo na doon sa mga hindi pa nakakasubok, I'm sure, uulit-ulitin nyo. For now, maglalagay muna ako ng dahon ng sibuyas para mas maging appetizing to sa mata. Yan guys, then ilipat lang natin ito sa isang serving plate or sa isang serving bowl at iserve na natin. Siyempre, bagay na bagay yan. Kasama ng bagong lutong kanin. Nakita nyo naman, di ba? Super easy, ang bilis pa. At pagdating sa budget, napaka-budget friendly. Ang lasa nito, i-describe ko sa inyo. Pero sa tingin ko, mas okay itong gagawin ko. Kung gusto nyo lang ng spicy, meron ako ditong red pepper flakes. Optional lang yan, ha? Para dun lang sa may hilig na may konting sipa. Eto, tikman na natin. Kuha tayo ng sauce. Ito yun eh. May talong na pinirito, tapos inadobo pa. Tikman na natin to. Sarap. Sobrang lasa na ng sauce. At kung napansin niyo, hindi na tayo nag-asin sa sauce, di ba? Kasi nga, maalat na yung toyo. So, ginawa natin, sinimmer lang natin yung sauce dun sa ginisang bawang. Dinamihan natin yung bawang, di ba? Kaya ang sarap. Tapos naglagay pa tayo ng pinatuyong dahon ng laurel doon. Tapos may cracked na peppercorn pa. Pati na rin yung toyo. At syempre may suka, di ba? So lahat-lahat ng mga sangkap na yun, yung lasa nun, kumapit talaga dun sa sauce. Tapos may chili flakes pa. Ito yung simpleng version ko ng adobong talong. Pero kung gusto nyo pang i-modify ito, pwede kayong magdagdag dito ng oyster sauce. Pwede kayong magisa ng sibuyas. Kapag hindi nyo pa ito nasusubukan, subukan nyo muna itong recipe natin. Tapos sabihin nyo sa akin kung gaano ito nagustuhan. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang pagtangkilik sa panlasang Pinoy. At kung meron kayong mga recipe request, guys, sabihin nyo na sa akin Oh, tara, kain tayo!